Kabanata 171. Tumingin si Gerald. Anong meron? Nagkaroon kami ng pagtitipon sa pagitan ng mga dating kaibigan. Ngayong gabi, nangyayari ito bawat pares ng buwan. Hindi ko pa nabanggit ito dati, ngunit dahil nagkabunggo kami sa isa't isa, ito ang pagpapalam ko sa iyo. Gayun din, nandyan si Sharon. Pinigilan ni Lillian ang isang maliit na tawa. Pag-isipan nito, bumalik sa high school, mauna ka sa pwesto. Sa mga marka, at pangalawa siya. Malapit kayong dalawa, sa totoo lang, hinahabol mo siya, hindi ba? Panipi, hindi nag-reply si Gerald. Si Sharon Leslie, isang matandang kaibigan mula sa high school. Totoo na maayos ang kanilang pagsasama noon. Totoo rin na si Gerald ay may nagmamalasakit na damdamin para sa kanya, ngunit nauna na iyon, lahat ng ito. Sinundan ba siya nito? Hindi pa siya naglakas loob. Maaga pa, sa kanilang unang taon sa high school, madalas silang magkukwentuhan nang maglaon, kahit sa ilang mga pagkakataong iyon na sinubukan niyang magsimula sa isang pag-uusap. Hindi siya tumugon, at sa gayon, naanod sila. 3 taon na ang lumipas sa isang iglap. Tihi, halika, alam mo, noong nakaraang buwan, tinatreto kami ng kasintahan ni Sharon sa ilang mga pagkain, at pagkatapos ay ang paksa ng iyong dumating. Nais malaman ni Sharon kung ano ang pinag-uusapan ni Gerald, walang makasagot sa kanya sa oras na iyon, ngunit ngayon, malaya ka ngayong gabi. Panipi, habang nagsasalita siya, ninakaw ni Lillian ang isang silap kay Gerald. Naghahanap ng isang pahiwatig ng kawalan ng pag-asa. Ngunit walang ganoong ekspresyon ang matagpuan sa kanyang mga tampok. Ngayong gabi, oo, makakaya ko ito. Panipi, mahusay, mahusay. Kailangan mong dumating, kung gayon. Hayaan ang lahat ay tumingin sa iyo. Nagtataka, kinuha ni Lillian ang kanyang handphone at ninakaw ang isang snapshot ni Gerald na ipinadala niya sa chat group para sa pagtitipon. Hulaan mo kung sino ang bozo na ito. Sino? Mukhang pamilyar. Tiyak na nakita ko na siya sa kung saan man. Panipi, parehong dito, ngunit wala lang siyang kamukha na alalahanin. Kahit kanino, magring ng kampanilya sa alinman sa inyo. Panipi, Sharon Leslie, si Gerald ba yan? Ay, oo, samubo si Lillian. Kayong dalawa ay mga kaibigan noong high school, ha? Isang pagtingin lang ang nakita sa iyo, si Gerald. Ito, panipi. Nakatutuwang maging isa na nagdadala ng isang bagay na nakagaganyak sa lahat. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit biglang nagpasya si Lillian na yayain si Gerald sa pagtitipon. Marami silang mga dating kaeskwela sa Mayberry, mayroong isang maliit na bilang sa kanyang klase na nag-iisa. Marahil ay hindi nila makilala si Gerald, ngunit garantisado silang naririnig ang kanyang pangalan dati. Kung siya ay nagpakita sa pagtitipon, sigurado siyang siya ang magiging mainit na paksa ng gabi. Tingnan lamang ang kaguluhan sa chat group ngayon. Sharon Leslie, mga kaibigan ba tayo noong high school? Wala. Akong naalala kahit anong ganyan. Hihihi. Lumipad ang mga daliri ni Lillian sa keypad. Nako, natagpuan mo ang iyong sarili isang hunk sa Sunnydale ngayon, kaya't ang iyong dating hindi na mahalaga. Panipi, Sharon Leslie, lumayo ka rito. Ano ang ibig mong sabihin na dating? Paano mo siya tatanungin kasama ng aming pagtitipon? Dapat nating abutin, lahat tayo ay mga matandang kaibigan, tutal. Panipi, o sige, bumaling si Lillian kay Gerald. Sabik na ang lahat na makita ka ulit. Lalo na si Sharon. Siya pa mismo ang nagsabi nito. Dahil mayroon kang oras ngayong gabi, pumunta lamang para sa pagtitipon. Kung nag-aalala ka tungkol sa kung kayang bayaran mo ito, tatakpan kita. Sa ngayon, panipi, kanina pa sana siya tatanggihan ni Gerald. Sabihin sa katotohanan, hindi pa siya nakakagawa ng maraming kaibigan sa mga panahong iyon. Wala siyang sasabihin sa lahat doon. Ngunit ngayong nasabi na ni Lillian ang lahat ng iyon. Hindi na niya masyadong masabi na hindi na. O sige, ngayong gabi kung gayon. Tumango si Gerald sa kanyang pagsang-ayon. Binigyan siya ni Lillian ng venue, pagkatapos ay nagpunta na siya. Umiling si Gerald sa sobrang inis. Ang pagtuturo ni Lillian sa aking bagong paaralan. Ito ay isang maliit na mundo pagkatapos ng lahat. Panipi,
Nagpaplano sana siyang maglakad-lakad sa bayan, ngunit ang pakikipag-usap kay Lillian ay sumira sa kanyang kalooban para doon. Well, tanghali na, at nagugutom siya, kaya tumuloy pa rin si Gerald. Sa mga pintuan ng paaralan, mayroong 3 bata na walang gulong damit, marahil ay 4 o 5 taong gulang. Nakasilip sila sa loob. Eskwelahan ba ito, kuya? Hindi ito mukhang kung ano ang pinag-uusapan ni Ms. Kate. Kabanata 172. Ang kanyang mukha ay pinahiran ng dumi, ang maliit na batang babae ay nakikipag-usap sa batang lalaki sa tabi niya. Siguro hindi pa sila nagsisimula ng klase, iyon ang kulang. Ang bata ay nagpunas ng isang snot. Gusto kong pumunta din. Ang isa pang medyo chubby na lalaki ay nagtubo, kailangan mo ng pera upang makapasok sa paaralan. Wala kaming pera. Gumagawa na si Ms. Kate ng maraming mga trabaho upang mapakain kami. Hindi na tayo maaaring humiling pa sa kanya. Panipi, gutom na ako. Ungol ng batang babae. Hahanapin kita ng kaunting tinapay. Bakit ka mga urchin na nagsisiksik sa mga pintuan? Mawala ka. Panipi, lumabas ang isang security guard, nagngangalit sa galit. Ang 3 bata ay tumalon sa takot. Ang bantay ay nasa 50, ang uri na maaari mong makita sa isang lugar ng konstruksyon. Kitang-kita ang takot sa kanya ng mga bata, at sa gilid ng pagtakas. Ngunit patuloy silang nakatingin sa paaralan, medyo mahaba pa. Nagsalita si Gerald, nakatingin lang sila. Ayos lang yun, di ba hindi? Tulad ng bayad mo sa paaralang ito. Panipi, nak, wala akong sinabi tungkol sa pagpasok mo sa loob ng mas maaga, ngunit huwag kang maglagay ng kahit anong pagsabog sa akin. Wala ka ng pagmamayari ng paaralang ito kaysa sa akin. Ngayon, maliga. Panipi, ang lalaki ay pula at namumula. Malinaw na may ilang mga pine. Siya na maisasama sa kanyang tanghalian, ang hininga niya ay namula sa alak. Dito, bumili ka ng isang tunay na inumin. Sa isang maliit na ngiti, inabot ni Gerald ang kanyang pitaka at itinapon sa kanya ang isang daang pera. Malinaw na hindi inaalok ang perang ito bilang isang papuri. Gumawa ng tala si Gerald upang irekomenda ang lalaki na tatanggalin sa paglaon. Isang masamang matandang lasing na namamahala sa seguridad, marahil ay pinagsiksikan ng isang kaibigan sa kumpanya. O sige, sige, maraming salamat, tao. Tapos umalis na ang gwardya. Lumuhod si Gerald at ngumiti sa mga bata. Kayong mga bata ay nais ding pumasok sa paaralan. Masiglang tumango ang batang babae sa gitna. Oo, ang dalawa pa ay mas maingat at pinagmamasdan siya ng walang salita. Sabihin sa katotohanan, nakikita ang 3 maliliit na bata na nangangarap na pumasok sa paaralan tulad nito, napunit ito sa kanyang puso. Walang naintindihan ang pakiramdam na mas mahusay kaysa sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya mapigilan ang pagnanasa na gumawa ng isang bagay para sa kanila. May nagugutom ba? Paano ko kayo ilalabas sa tanghalian? Panipi, Ms. Sinabi ni Kate na hindi tayo dapat makipag-usap sa mga hindi kilalang tao, at talagang hindi natin sila dapat sundin kahit saan. Lumabas ang 2 lalaki sa harap ng dalaga. Tumawa si Gerald at tumango. O sige, pagkatapos ay bibili ako ng ilang bagay at dalhin ito sa iyo. Sa pamamagitan nito, tumakbo siya patungo sa KFC sa tapat at kumuha ng isang tumpok ng mga burger, pritong manok, at inumin. Hindi mo na ako dapat sundin kahit saan. Kunin mo na lang at kainin mo na. Bukod, tutulungan din kita sa pag-aaral. Tinapik ni Gerald ang ulo ng dalaga at inabot ang pagkain sa kanila. Salamat. Ang mga mata ng mga bata ay damilat. Sa sandaling matanggap nila ang pagkain, sinimulan nilang iwaksi. Ito, bakit kumakain ka lamang ng isang bagay na ibinigay niya sa iyo? Ito ang tunog ng dulcet ng boses ng isang babae, kaaya-aya, ngunit balisa pa rin. Hindi ako sapat na humihingi ng paumanhin, Ginoo. Magkano ang lahat ng pagkain iyon? Bayaran ko yan. Kinakabahan ang sambit ng babae. Gayunpaman, nang makita ni Gerald kung sino siya, ang kanyang mga mata ay nagningning. Ikaw, Kabanata 173. Agad siyang nakilala ni Gerald.
Nakilala niya siya sa Homeland Kitchen ilang araw lamang ang nakakaraan. Pinagalitan na siya ni Jane noon pa siya nagtatrabaho. Para sa kanila, nag-iwan siya ng isang impresyon sa kanya. Kahit na nakikita lamang siya mula sa gilid, alam niya na siya ay isang pambihirang kagandahan. Nang makita siya ulit ngayon, parang pamilyar kaagad sa kanya, at pagkatapos ay mailagay na niya ito. Kilala mo ako, bulong niya, tinitipon ng tatlong bata na protection. Maliwanag na takot siya sa kanya. Paano kung nasangkot siya sa human trafficking? Oo, nakabangga kami sa isa't isa sa Homeland Kitchen. Nakalimutan mo ba ako? Ngumiti sa kanya si Gerald. Ang babae ay gumugol ng isang sandali sa paggunita, pagkatapos ay lumiwanag. Ay, ikaw pala, Ginoo. Salamat sa pagtulong sa akin, sa oras na iyon. Panipi, sa oras na iyon, napag-alitan na siya ng husto, hindi siya naglakaslog na tumingin mula sa sahig. Nung aalis na lang siya ay nakawin niya ang isang maikling tingin kay Gerald. Nakilala siya ulit ngayon, ang kinikilala niya ay ang boses niya. Iniligtas niya siya sa oras na iyon. Gayun din, mayaman siya. Huwag mong banggitin. Hindi bababa sa hindi mo maiingatan ang iyong pagbabantay sa paligid ko. Inaalagaan mo ba ang tatlong anak na ito? Nagtataka na tanong ni Gerald. Yup. Tumango si Katie Smith, dinala ang tatlong bata. Habang sila ay naglalakad ng magkasama, sinabi niya sa kanya. Ang kwento, ito ay naka-out na ang tatlong mga bata ay libot urchins na pinamamahalaang upang makatakas matapos na inagaw ng mga alipin. Sa ganoong kalat-kalat na mga pangyayari, walang ulilan na handang dalhin sila, at sa gayon ay libot-libot sila sa lungsod, nagmamakaawa para sa mga basura, hanggang sa matagpuan sila ni Keita, at inalagaan silang lahat. Pangunahin siyang nagtatrabaho bilang isang guro ng kindergarten. At gumawa din ng iba pang gawain sa gilid, sa ganyang paraan. Kumita ng sapat upang mapanatili silang lahat na pinakain. Nagtipid pa nga siya ng pera upang maipadala sila sa paaralan. Magandang bagay na madalas na nagtrabaho si Keita sa mga bata. Tinuro niya ng mabuti ang tatlong ito. Ang gulo, at ang tatlong anak ay pawang magkakapatid. Nanginginig ang kanyang puso, tinanong ni Gerald, ano ang tungkol sa iyong pamilya? Wala ako, lumaki ako sa isang ampunan. Tulad ng sinabi niya sa kanya nito, isinabot ni Keita ang kanyang ulo at kinuha ang kanyang damit. Isang napakagandang babae siya, kahit na ang kanyang ningning ay natatakpan ng mahabang paghihirap, at napaka-preserbo siya sa presensya ni Gerald. Alam niya na dahil sa takot siyang mapapagod siya sa kanya. Hindi malalaman ni Keita na si Gerald ay dating uri ng tao na hindi kailanman naramdaman na siya ay sapat na mabuti, alinman. Pareho silang edad ng dalawa. Akala ni Gerald dati ay nakuha niya ang maikling dayami sa buhay, ngunit ang Keita dito ay napakasama nito, isang batang babae na walang magulang. Nagmamalasakit sa kanyang tatlong mga anak. Gaano kadalas mo nahanap ang isang babaeng tulad nito sa mga araw na ito? Lubhang naantig si Gerald sa paghanga sa kanya. Saan ka manatili? Tanong niya. Doon. Ang lahat ng tatlong mga bata ay itinuro patungo sa isang ordinaryong lugar ng tirahan, hindi kalayuan sa paaralan. Maaari mo bang isipin kung dumadaan ako ng kaunti? Tanong niya sabay chuckle. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango si Keita. Ang buong lugar ay karaniwang isang koleksyon ng mga lumang squatter shacks. Nang makarating sila sa lugar nito, nagsipilyo si Keita ng isang dumi at inalok ito sa kanya. Pagkatapos ay tinulak niya ang tatlong bata upang maligo. Sinusubukan ng mga bata na gawin ang kanilang bahagi, nangongolekta ng ilang pagtanggi na ibenta araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit natakpan sila ng dumi. Katie Smith, ang pangalan ko ay Gerald Crawford. Magkaibigan ba tayo? Panipi, kaibigan. Napaatras siya. Alam ni Keita na si Gerald ay isang malakas na tao mula nang makapag-order siya sa paligid ng manager. Person na iyon. Kabanata 174. Bakit ang isang napakalakas na tao ay magiging interesado sa kanyang pagkakaibigan? Hindi lang lalabas si Gerald at sasabihin kung bakit, alin din. Ngayon lang ay isang pagkakataon na magkita lamang. Siya ay isang taong malambing sa puso at may partikular na
Pakikiramay sa mga taong nagdurusa. Siyempre maaari lamang niyang malutas kaagad ang kanilang mga problema, maghanap sa kanila ng mas masarap na lugar upang manatili, ilagay ang lahat ng mga bata sa paaralan, ang kailangan lamang ng ilang mga salita mula sa kanya. Gayunpaman, mula sa sandaling nakita muli ni Gerald si Keita, ang kanyang puso ay naging wildly racing na wala sa kontrol. Ang ilang banayad na damdamin ay pinipilit siyang lumapit sa kanya, upang makilala siya ng mas mabuti. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam na ito. Gayunpaman, sa pag-iisip sa ngayon, alam niya mula sa unang pagkakataong nakatingin siya sa kanya. Isang tingin lamang mula sa gilid at ang mukha nito ay nasunog sa memorya niya. Isang batang babae na nakilala niya pulos nagkataon. Paano siya nararamdaman ng ganito tungkol sa kanya? Wala siyang kahit kaunting bakas. Ang alam niya lang ay iyon, mula nang makilala niya siya, pakiramdam niya ay gusto na niya siyang makilala magpakailanman. Nagsimula silang mag-usap, nag-iinit sa bawat isa sa bawat lumipas na sandali. Nang hindi napansin, isang buong hapon ang dumaan. Keita, Yasman, pupunta ako ngayon. Bibisitahin ko ulit pagkalipas ng ilang araw. Nagpaalam si Gerald sa mga dalaga at umalis na. Matapos ang paggugol ng araw sa kanila, ang pakiramdam ng kanyang puso ay magaan, ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan sa kauna-unahang pagkakataon sa isang walang hanggan. Tapos tumunog yung phone niya. Si Lillian iyon. Nang huli silang maghiwalay, nagtanong si Gerald na makipagpalitan ng numero sa kanya. Nag-aatubili, pumayag siya. Sinasabi ko, Gerald, inaanyayahan kita na maging bahagi ng pagtitipong ito, at mahuhuli ka sa iyong unang pagkakataon. Matalas ang boses ni Lillian sa pagsaway. Sinabi kong magkita sa 5:00, nasaan ka? Oo, may dumating, kaya pinigilan ako. Papunta na ako ngayon, siguro 10 minuto. Panipi, dude. Nang walang ibang salita, nabitin siya sa kanya. Ngumiti-ngiti si Gerald. Dapat sana ay nag-iwas lang siya sa gulo ng old schoolmate na ito. Ano ang man, sakit ng ulo. Ngunit naibigay na niya ang kanyang salita, kaya't kailangan niyang panatilihin ito ngayon. Bumalik siya sa paradahan ng kotse. Pinaandar ang kanyang kotse, at gumawa para sa hotel kung saan nagawa ang pagpapareserba. Dumating siya, ipinarada ang kotse, at nakita ang mesa. Kinuha ka ng sapat na, Gerald. Iningatan mo talaga ang lahat na naghihintay sa iyo, alam mo. Ang mukha ni Lillian ay nakakubli sa paningin sa kanya. Diyos ko, si Gerald talaga. Matapos ang lahat ng mga taon, walang mga patch sa iyong damit, nagsimula ka na bang magbihis tulad ng normal na tao? Panipi, hahaha. Oh, Gerald, naririnig kong nasa Mayberry University ka. Makapal na lugar iyan. Kumusta ka kanina? Malapit na ang internship, nahanap mo ang iyong sarili sa isang lugar saan man. Panipi, may upuan ka muna. Gerald, sabihin sa amin ang lahat tungkol sa pinagdaanan mo nitong nakaraang ilang taon. Panipi, nasa isang pribadong silid kainan sila, na may isang napakalaking mesa na madaling mapaupo sa dosenang-dosenang. Iyon ang bilang ng mga dating kaibigan na dumalo ngayong gabi kasama ang isang bilang ng kanyang mga kaklase sa high school. Ito ay isang masikip at komportableng kapakanan. Ngumiti si Gerald sa lahat, pagkatapos ay nakita ang isang batang babae sa yulunan ng mesa, Sharon Leslie. Ang pinakamagandang batang babae sa klase, at ang kanyang matalik na kaibigan sa high school. Nag-aaral silang magkasama sa lahat ng oras. Bilang isang katotohanan, ang bawat isa ay nagkakaroon ng sukat ng pagmamahal sa isa pa. Gayunpaman, ayaw ni Sharon na makasama sa isang tao mula sa kanyang uri ng pinagmulan. Gayun din, si Gerald ay hindi naglakas loob na makisangkot sa isang tao mula sa kanyang uri ng pinagmulan. Nagkaroon ng napakalaking kasalanan sa kanilang mga bituin. At sa gayon, hindi na sila naging higit pa sa isa't isa kaysa sa mga kaibigan lamang. Kanina pa, Sharon, ayos ka lang ba? Ngumiti sa kanya si Gerald. Labis na nagbago si Sharon. Natutunan niya kung paano gumamit ng make-up, at ang kanyang apela ay higit na lampas sa naalala niya. Isang kagandahang unang klase ng walang pag-aalinlangan.
Gumagawa ako ng mahusay. Bakit hindi ka makahanap ng mauupuan? Sagot ni Sharon na nakangiti at sa isang tono na hindi nakakahamak o tumanggi. Matapos ang 3 taon ng walang contact, ang anumang mayroon sila sa pagitan nila ay matagal nang nawala. Mga estranghero lamang sila, ngayon. O sige, nakita ni Gerald ang isang bakanting upuan, at lumipat siya upang kunin ito. Sino ang nagsabing maaari kang umupo doon? Bago pa niya ito magawa, gayunpaman, may isa pang batang babae, isa pang dating kaklase, na bumagsak sa kanya ng husto, na binigyan siya ng takot. Kabanata 195. May nagsabi bang maaari kang umupo dito? Ang lugar na ito ay nakalaan para sa aking kasintahan. Mabuti ang kabutihan, isang bagay ang naging talunan noon, ngunit pagkatapos ng 3 taon. Sa pamantasan, hindi mo pa rin napagbuti kahit kaunti. Pumunta, mag-scrum, mawala, panipi, ni hindi na maalala ni Gerald ang kanyang pangalan, at hindi siya mapakaliupang pumili ng away sa kanya sa ngayon. Naiwan iyon sa upuan sa tabi ng pintuan, kung saan lahat ng pagkain ay dadalhin. Napagtanto na ito ang hangarin ng lahat sa buong panahon. Pasimpleng nagbitiw sa tungkulin dito si Gerald. Sa totoo lang, mayroong isang walang laman na lugar sa tabi ng Sharon. Gayunpaman, naiwan niya ang kanyang handbag doon, na nagpapahiwatig na inisave niya ang upuan para sa isang tao. Tiyak, hindi siya gumalaw upang maalok ito sa kanya. Ngumisi si Lillian kay Gerald, pagkatapos ay lumingon at tinanong, Sharon, kailan pupunta si Murphy dito? Ang lalaking iyon, palaging wishy-washy tungkol sa lahat. Sa tuwing sasabihin niyang malapit na siya doon, ngunit maghihintay ka pa rin sandali. Panipi, kahit na parang nababagabag siya, sa totoo lang kumakanta ang puso niya ng may pagmamalaki. Pinag-uusapan ba ni Sharon ang tungkol kay Murphy? Tulad ng sa Murphy na nagtapos at agad na naging sales manager ng isang upmarket na negosyo sa may Mayberry Commercial Street. Hindi ba kayo nagkakasundo ng dalawa? Panipi, tama di ba? Noong estudyante pa siya, kumapit sa kanya si Sharon. Saan man, ngayon na siya ay isang malaking shot ng Mayberry, puno ka ng mga reklamo. Sa totoo lang, gusto mo lang na magselos tayo. Sayo, di ba? Panipi, sa totoo lang sa pagsasalita, maaari mo bang sabihin sa amin kung paano niya napunta ang trabahong iyon? Sales manager sa Mayberry Street, hindi ko ito ipagpapalit sa isang dosenang appointment sa estado. Panipi, hindi pa nabanggit ni Sharon ang kasintahan, ang buong mesa ay tungkol sa kanya. Makapal ang hangin sa amoy ng inggit. Hindi ko malalaman ang tungkol doon. Tumawa si Sharon. Pagdating niya rito, masasabi niya sa iyo mismo. Tuwing pahiwatig, bumukas ang mga pinto, at 2 lalaki ang lumakad papasok. Murphy, narito ka. Kinumusta ng lahat ang matangkad, payat na tao na may maligayang mga ngiti. Kaya ito si Murphy, ang kasintahan ngayon ni Sharon. Ang ibang lalaki ay kasintahan ng ibang babae, at casual niyang kinuha ang pwesto na halos ninakaw ni Gerald. Magsalita tungkol sa Diablo. Murphy, pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa iyo. Gayunpaman, tingnan kung sino ang sumasali sa amin ngayon. Hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang taong iyon. Doon, kilalanin mo si Gerald. Kumajijek, itinuro ni Lillian si Gerald, na humihigop sa kanyang inumin. Kaya ito ang walang kwentang tramp, Gerald. Ikinagagalak kitang makilala. Nakasuot ng hitsura ng pagkamangha, lumapit si Murphy upang makipagkamay. Nakasimangot, nanatili sa upuan si Gerald at hindi siya pinansin. Sa puntong ito lamang talaga siya nagsisimulang may inis sa lahat ng ito. Masyado siyang walang muwang, inaasahan na ito ay isang simpleng pagsasama-sama sa pagitan ng mga dating kaibigan na hindi pa niya nakikita ng maraming taon. Nais din niya ang kakaibang pakikisalamuha. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang makarating siya nagsimula siyang maghinala na si Lillian ay maaaring may iba pang mga motibo sa likod ng pag-anyaya sa kanya dito. Dinala si Gerald dito upang maging party clown, libang sa gabi. Wala talagang nagmamalasakit sa kanya dito, kahit si Sharon. Hindi na alam ni Gerald kung sino siya.
Ang buong bagay na ito ay naging isang malaking pagkabigo. Si Gerald ay walang interes sa taong Murphy na ito. Si Murphy naman ay namumutla sa kanya. Ahaha, anong karakter? Gerald. Paumanhin, nagbibiro lang ako. Narinig ko kay Sharon, na kayong dalawa ay matalik na magkaibigan. Panipi. Gerald, si Murphy ay nag-aalok upang makipagkamay sa iyo, ngayon lang. Nasaan ang ugali mo? Panipi. Tama iyan. Murphy, hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin sa taong ito. Tanungin mo lang si Sharon, siya ay isang ganap na deadbeat. Panipi. Kabanata 176. Ahaha, huwag mong sabihin yan. Pumunta siya sa Mayberry University, alam mo, pagkatapos niyang makapagtapos, baka makahanap siya ng trabaho sa Mayberry Commercial Street din. Panipi. Ang bawat isa ay nais na makakuha ng sakasiyahan. Oho, pagkatapos talaga magiging mga kasamahan kami. Magkasundo tayo, Gerald. Shortled ni Murphy. Nais niyang panatilihin ang pag-uusap na ito. Madalas niyang marinig ang tungkol sa lahat na nagdadala sa matandang kaibigan ni Sharon. Ginawa itong mousy sa tungkol sa kung ano ang nakita niya sa isang walang pera na tao tulad ni Gerald. Minsan ay naging awkward din sa kanya ang mga bagay. Iyon ang dahilan kung bakit, sa sandaling ang taong ito ay ipinakilala sa kanya bilang Gerald, hindi mapigilan ni Murphy ang pagkakaroon ng kaunting kasiyahan sa kanyang gastos, upang makita lamang kung paano siya tumugon. Sa ngayon, lumitaw na ang Gerald na ito ay walang mga kasanayang panlipunan upang pag-usapan kung anuman. Kapag nagsimula na siyang magtrabaho sa buhay, ito ay magiging isang karnabal kasama niya. Haha, iwanan mo siya, Murphy. Para sa isang lalaking tulad niya. Upang makakuha ng trabaho sa Mayberry Street, ang boss ay dapat mabingi at bulag. Panipi. Ay, oo, Murphy, hindi mo sinabi sa amin kung paano mo napuntahan ang trabahong sales manager doon. Ang focus ay naibalik kay Murphy, gayunpaman. Nako, isang mahabang kwento yun, ngunit sa palagay ko ay maaaring dahil ito ang aking larangan ng pagdadalubhasa. Ngunit, iniisip ng aking boss na medyo berde pa rin ako. Kaya't ang aking sweldo ay 45k lamang bawat taon sa ngayon. Malayo pa ang lalakarin ko. Panipi. Aba, nakakagulat iyon, tao. Panipi. Ang isang sariwang nagtapos na nag-uutos sa antas ng bayad ay isang bihirang bagay. Ano pa, maaari pa rin siyang umakyat paakyat sa inaasam na hagdan sa corporate ng Mayberry. Si Lillian ay berde na may inggit kay Sharon ngayon. Siya ay kanyang pantay sa mga tuntunin ng hitsura, ngunit si Lillian ay mas walang pakialam, habang si Sharon ay mas nakalaan. Ang huli na diskarte ay tila ginawang mas connice nais ang isang babae. Sa sandaling ito, si Sharon ay sumisikat sa yabang. Hindi pinigilan, hinanap ng kanyang tingin si Gerald, pababa ng mesa. Isang tahimik na kalungkutan ang lumitaw sa kanyang puso. Sinundan kaagad ng panginginig sa takot, isipin kong, sa mga taon na iyon, siya ay sumuko sa sentimiento ng isang sandali at naging isang item kasama ang lalaking iyon. Ano kaya ang kanyang kapalaran? Aha, napalad lang ako. Si Lillian, ikaw at ang iba pa ay nag-aling din. Para sa inyong sarili, naririnig kong isa kang guro sa elementarya. Ngayon, totoo ba iyon? Panipi. Tumango si Lillian. Yup, napakasarap pakinggan. Mula ngayon, lahat tayo ay maaaring magpatuloy na lumaki kasama ang pamilyang Mayberry. Nagpaplano akong makakuha ng aking sariling lugar sa distrito sa loob ng ilang taon, at pagkatapos, ikakasal ako kay Sharon. Panipi. Masiglang nagngangalit, idinagdag ni Murphy. Ay, oo, Gerald. Bro, ano ang mga plano mo pagkatapos mong magtapos? Mag-apply ba para sa posisyon ng gobyerno? Mayroon ka bang isang trabahong nakahanay para sa iyong sarili? Interesado sa benta, disenyo, marahil gumagana ang admin? Inirerekomenda ko ang huling iyon para sa iyo. Ang tanggapan ng gobyerno ay magiging isang matigas para sa iyo. Nagsasalita bilang isang taong nagtatrabaho sa mga benta, totoo lang, ikaw ay magiging kakila-kilabot sa ganitong uri ng bagay, Gerald. Tulad ng, para sa disenyo, maganda ang tunog sa papel, ngunit ang
Katotohanan ay isang bangungot. Tumatagal ito ng isang matalim, lohikal na pag-iisip, isa pang talento na tila hindi ka nabiyayaan. Hindi, dapat itong maging isang bagay na mas mababa sa utak, isang pangunahing trabaho sa desk kung saan ang kailangan mo lamang malaman ay kung paano magtrabaho ng isang simpleng calculator. Perpekto para sa iyo, panipi. Matapos sabihin ni Murphy ang lahat ng ito, pinapanood ng lahat si Gerald. Nasa lamesa na ang pagkain. Kumain si Gerald, pinapanatili ang sariling payo. Ang tanging sinabi lamang niya bilang sagot. Makikita natin kung paano ito nangyayari. Anumang gumagana, hindi mo na kailangang alalahanin. Panipi, you. Nariyan ang ugali, muli. Hindi mahawakan ang katotohanan. Panipi, ayan yun. Masamang sapat kung gaano ka walang pag-asa, ngunit hindi ka makikinig sa mabuting payo. Nako, malabo ang kinabukasan mo. Daing ni Lillian. Habang nagpapatuloy sila sa paghek kay Gerald sa ganitong paraan na hindi alam ng alinman sa kanila, nagkakaroon ng problema sa labas ng kanilang pribadong silid. Ang isang pangkat ng mga kabataan ay nagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa isa sa mga tauhan. Sinabi kong magbabayad kami ng sobra, maunawaan. Malaking grupo kami, dapat itong silid na ito. Snap isang crudo uri ng kapwa. Pangalanan ng iyong presyo, di asterisk man ito, at pagkatapos ay sip A ng lahat doon. Kabanata 177. Sir, wala lang paraan. Inihatid na ang kanilang pagkain. Panipi, hindi mo pa rin makuha. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap? 3 minuto, iyon lang ang ibibigay ko sa iyo, at kung hindi mo ito magagawa para sa akin, gagawin ito ng iyong manager. Sa iyong lugar, subukan mo ako. Mayabang na pamumula ng lalaki. Sige, bibigyan ko ito ng shot. Nagmamadaling pumasok ang waitress sa loob at ipinaliwanag ang sitwasyon. Si Lillian at ang iba pa ay wala rito. Ano ang kahulugan nito? Dumating muna sila dito, nagsimula na rin silang kumain. Ngayon, pumasok ka dito at sabihin, ano? Magpalat ng mga mesa. Ganun lang. Sino ka sa tingin mo? Hindi pwede. Sabihin mo sa kanila na hindi tayo gumagalaw. Panipi, nanlilisik si Lillian, biglang sumiklab ang init ng ulo niya. Oho, nais kong makita lamang kung sino ang pumupunta doon. Na iniisip na siya ay mainit na bagay. Panipi, bumukas ang mga pintuan sa pribadong silid, at ang iba pang pangkat ay sumampa doon mismo. Bumubuo ito patungo sa isang pag-aaway. Si Murphy ang kanilang kampyon sa panig na ito. Wala siyang kinakatakutan mula sa iyong masaganang brats, lalo na't hindi. Ngayon na nagtatrabaho siya para sa grupong Mayberry. Ang lahat ay tumingin sa kanya sa inaabangan. Umalis ang lalamunan ni Murphy at tumayo. Mga kaibigan ko, inireserba muna namin ang silid na ito. Ang pagpapalit ng mga lugar. Ngayon ay hindi isang pagpipilian, hindi makatuwiran iyon. Kumusta naman ito, sa susunod? Gagawin ko itong tretuhin ko. Maaari tayong kumain ng magkasama sa Homeland Kitchen. Kasama ang Mayberry Commercial Street. Panipi, siya ay cool at nakolekta, nakangiti ng maayos. Ito ay isang pahayag na nagdadala ng maraming payloads, nakatayo sila, at mayroon siyang mga koneksyon sa Mayberry. Mga Diyos, sinasabi ng lahat at ng kanilang ina na mula sa Mayberry sa mga panahong ito. Sa palagay mo dahil lamang sa hindi. Ako nagtatrabaho doon mismo, nangangahulugan iyon na wala akong anumang malalaking kaibigan sa Mayberry. Panipi, sa pagsasabi nito, may lumitaw sa may pintuan na mamasyal sa parehong mga kamay sa kanyang bulsa. Ginoo, Ziegler, kaya ikaw, Ginoo. Pagkakita sa lalaking ito, ang matigas na mukha ni Murphy ay agad na nagbigay daan sa nakakapagod na pang-araw. Kahit si Sharon ay kailangang iwasan ang kanyang mga mata mula sa paningin nito. Si Yancey Ziegler ay isang malaking pari na dumadalo sa Sunnydale University at regular na ipininta ang pulang bayan kasama ang Bakers. Dati din siyang naging paulit-ulit na kabit sa mga cruise party, kung saan sinabi niyang nakipagkaibigan sa isang taong kilala. Malaki ito. Si Yancey ay hindi yung tipikal na mayaman na bata. Oh, alam mo kung sino ako? Masayang sabi ni Yancey. Paano ako hindi? Kaibigan ko si Ken, at palagi kang nangyayari.
Tungkol sa iyo, si Murphy ay nasa kabuuang doormat mode. Ngayon, wala na ang astig na kampyon mula kanina pa. Nakikita ko, ang isa sa mga lalaki ni Ken, ha? Ngumisi si Yancy. Pumunta ako dito upang maghapunan, ay lumilipat ng mga talahanayan para sa aking kapakanan talaga magtanong. Hindi nangangahulugang walang pagkakasala, sumusumpa ako. Ngunit, G. Ziegler, nagsimula na kami dito, nakikita mo, hindi mo ba ito makikita bilang paggawa ng pabor sa akin? Pa, tulad ng pagkakautang ko sa iyo ng anumang mga pabor. Si Yancy ay tapos na maglaro ng maganda. Sapat na basura ng kabayo. Lilipat ka ba o hindi? Napalunok ng husto si Murphy. Gayon din ang lahat sa mesa. Si G. Yancy Ziegler ay hindi isang tao na gaanong binabaan. Ang mga karaniwang gawain ni Murphy ay walang halaga dito. Isang salita kay Aiden at maaari niyang halikan ang kanyang mahalagang trabaho sa Mayberry Street Palm. Bagaman nasusunog ang kanyang mga pisngi ngayon, walang anuman kundi ang pagngisi ng ngipin at sabihin na iintindihan. Lilipat na tayo, panipi, sus, ngunit maraming mga pinggan sa mesa. Paano natin ito gagawin? Biglang huni ni Lillian ng matamis. Ilang sandali lamang. Ang nakaraan, siya ay naging isang galit na tigre. Kahit na tinatalakay pa rin niya ang parehong bagay tulad ng dati. Sa oras na ito, siya ay naging isang kuting na muling. Maaaring ilipat ni Gerard ang lahat sa aming bagong mesa. Ay clear. Ang silid para kay G. Ziegler. Iminungkahi ng isa sa iba pang mga batang babae. Tama, iyon ang paraan na magagawa natin ito, kung gayon. Panipi, tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Samantala, si Yancy ay nagyelo sa lugar. Gerard, sinilip niya ang binata, nakaupo na nakatalikod sa kanya, tahimik lang na kumakain ng walang ibang pangangalaga sa mundo. Sabihin sa katotohanan, nang si Yancy ay unang lumakad dito. Sinulyapan niya ang parehong lalaki at inisip na pamilyar siya. Ngayon na nagsalita ang kanyang pangalan, kumilos si Yancy. Nagmamadali kay Gerard para sa isang mas mahusay na hitsura. Halos maiyak siya ng malakas. Si Gerard Crawford iyon. Gerald, kaya nandito ka. Nauutol na sabi ni Yancy, naalala ang sinabi ni Aiden noong huli. Sa likuran niya, ang mga alipores na nakilala rin si Gerard dati ay sobrang natulala upang gumalaw. Kabanata 178. Sino ang mag-aakalang nandito si G. Crawford, na nakikabitin sa ganitong uri ng karamihan ng tao? Oh, G. Ziegler, alam mo ang hobo na ito, Gerard? Nagtatakang tanong ni Murphy. Sa ilang kadahilanan, nang batiin ni Yancy Ziegler si Gerard Crawford sa pangalan, si Murphy at marami pang ibang mga lalaki na naruroon sa pinangyarihan ay natalo sa paninibugho. Paano? Nalaman ni Yancy ang lalaking iyon ngunit hindi sila. Ano ito? Gaano kahirap ang alinman sa iyong negosyo na nakilala ko? Alisin ang impyerno sa aking paningin. Narinig ang tinawag ni Murphy. Kay Gerard, umuungal sa galit si Yancy. Nag-agos ang dugo sa mukha ni Murphy. Inilapag ni Gerard ang kanyang mga chopstick bago kalmadong sumagot ng, ikaw pala yan, Yancy. Naaalala kita mula sa huli kung pagbisita sa Sunnydale. Oh, oo, nahanap mo ba ang iyong sarili ng isang tiket pagkatapos ng lahat? Kusa niyang binago ng bahagya ang mga nakaraang kaganapan. Ay, oo, ginawa ko talaga. Maraming salamat, Gerard. Talaga, salamat. Panipi, yumuko si Yancy sa isang malalim na baw. Isinasaalang-alang kung paano siya palaging yumuko at nag-scrape sa presensya ni Aiden Baker, ano pa si Gerard Crawford. Salamat, Gerard. Sumunod sa lahat ang mga kalalakihan sa likuran ni Yancy. At iyon ay hello. Walang problema. Kung may mahiling akong kapalit, Yancy, hayaan mong itago ko ang silid na ito. Panipi, oo naman, syempre, hindi alam ni Yancy kung anong negosyo ang mayroon si Gerard dito, ngunit kung sinabi niyang tumalon, kakailanganin lamang malaman ni Yancy kung gaano kataas. Matapos makipagpalitan ng ilang mas mabilis na kasiyahan, kinuha niya ang kanyang mga tao at umatras ng walang pagkaantala. Bumalik ang kapayapaan sa pribadong silid kainan. Naghari ang katahimikan habang lahat ay nakatingin kay Gerard na may agape ng bibig. Ang taong ito ay gumagamit ng ganyang uri ng balabal.
Paano ito magiging posible? Gerard, paano? Paano mo malalaman si G? Ziegler, ano ang? Maraming salamat sa iyo. Nakakakilabot ang kanyang tiyan, nag-alala. Muna si Lillian. Ay, nagkamali siya ng pagkakalagay sa isang tiket ng bus minsan. Ngunit nahanap ko ito para sa kanya. Ano? Lahat ay nakatingin sa mga mata na kasing lapad ng mga plate ng hapunan sa lamesa. Sino ang sinusubukan niyang bata? Lahat ng iyon ngayon lang para sa isang tiket sa bus. Si Gerard mismo ay napagtanto lamang na ang offhand line na ito ay maaaring nagmula bilang isang kaunting kahabaan. Siguro ito ay isang tiket sa eroplano. Hindi ko na matandaan. Panipi. Parehong flabbergasted pa rin sina Lillian at Sharon. Kahit na, ang isang tiket sa eroplano ay hindi account para sa mga ito. Napakamot ng ulo, sinubukan ni Gerard na malaman ang isang paraan palabas dito. Sa totoo lang hindi ko naaalala kung anong uri ito ng tiket, ngunit talagang nagpapasalamat siya para rito. Panipi. Dapat gawin iyon at naramdaman ni Gerard na halos mapunan na siya ngayon. Hindi na niya nakita ang anumang punto sa pag-istambay. Nang mas matagal, gumagawa ng ilang palusot tungkol sa pagkakaroon ng mga bagay na dapat gawin, nakatakas siya. Pagkaraan ng kanyang pag-alis, lahat sa silid ay nagkatitigan. Malinaw na may itinago si Gerard, ngunit paano siya maaaring may kinalaman kay Yancy Ziegler? Bakit hindi ito naging sila, sa halip? Aba, kung naging sila ito, kung gayon. Ang ilan ay nagtatampo ng inggit. Ang iba, tulad nina Sharon at Lillian, ay nakikipagbuno sa mga komplikadong emosyon. Napag-isipan sa kanila na si Gerard ay maaaring makaranas ng isang kumpletong kabaligtaran ng kapalaran sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilala kay Yancy. Tila ganap itong katanggap-tanggap. Sa pangyayaring iyon, naramdaman ng parehong mga batang babae na parang naunawaan na nila ngayon ang totoong kahulugan ng panghihinayang. Ang naisip na makita ang araw na dumating ay napuno sila ng labis. Natakot. Ano ang dapat gawin? Sa palagay ko hindi magkakaroon ng ganoong kalaki si Yancy. Kay Gerard, ang pasasalamat ay nagkakahalaga lamang ng isang pares ng mga pabor, kung tutuusin. Gaano karami ang maaaring hilingin ng isang tramp na tulad ni Gerard mula sa isang tulad ni Yancy? Talaga wala. Naramdaman ang pagkabalisa sa silid. Idineklara ito ni Murphy nang nakangiti. Sa ito, lahat ay nakapagpahinga ng kaunti. Si Gerard ay simpleng lumakad palayo kahit na maaring ilayo niya ang lahat sa lugar, para sa kapakanan ng pagmamahal na minsang hinawakan niya para kay Sharon. Pinigilan niya ang kanyang kamay. Kahit na ano siya ngayon, hindi niya makakalimutan na tinulungan niya siya noon dati. Ginawa nitong pantay ang mga ito. Kinuskos ang kanyang tiyan sa kasiyahan, nagsimula siyang magtaka. Kung kumain na sina Keita at ang mga bata, marahil ay may dalhin siya sa kanila, at sa gayon, napunta siya ulit sa lugar ni Keita, at muli, sa susunod na 7 araw na magkakasunod. Tumungo siya roon tuwing mayroon siyang anumang libreng oras, nakikipag-chat sa kanya at nakikipaglaro sa mga bata. Ito ay isang masayang kanlungan para sa kanya, at palagi siyang nasa mabuting kalagayan doon. Mas mabuti pa kaysa sa pagtambay sa paaralan. Bukod dito, lumalapit siya sa Keita araw-araw. Sa pagkakaroon ng pag-secure sa kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay, madalas silang nag-message sa bawat isa. Nagmahal na ba siya? Ni hindi niya masabi, ngunit tiyak na gusto niya ito ng sapat. Ang buong linggong ito ay ginugol sa pakikipag-chat kay Keita. Paminsan-minsan siyang mabagal sa pagtugon sa sariling mga mensahe ni Mila. Isang gabi, biglang ipinadala sa kanya ni Mila ang mga sumusunod. Gerard, nakipag-chat ka na ba sa ibang mga batang babae bukod sa akin? Kabanata 199. Sa kasalukuyan, si Mila at Gerard ay nasa isang relasyon sa isang antas na higit sa pagkakaibigan. Gayunpaman, si Gerard ay hindi pa rin habulin ang masigasig sa kanya lahat ng talagang ginawa nila. Para sa pinakabahagi, ay chat. Patuloy na nagbiro si Mila tungkol sa kung paano si Gerard ay ang kanyang nagkukunwaring nobyo, na nagbibigay sa kanya ng impresyon na hindi niya naisip na lumayo pa sa kanya. At gayunpaman, palagi niyang itinatapon ang mga maliit na tantrums na ito.
Talaga, ang kalagayan ng kanilang relasyon ay hindi malinaw. Pinakahuling mensahe sa kanya ni Mila, nagtatanong ako sa iyo. Bakit hindi ka sumasagot? Nakipag-chat ka na ba sa ibang babae sa mga panahong ito? Panipi, ang mga batang babae ay sensitibong mga nilalang, nakakakita ng kaunting pagbabago sa hangin. Kamakailan lamang, ang pag-uugali ni Gerard ay naging lubos na kainahinala. Noon, palagi siyang tumutugon sa kanya kaagad. Ngayon, ang isang buong minuto ay maaaring pumasa ng walang anumang sagot. Ito ay isang nakakagulat na sitwasyon para kay Mila. Ayaw magsinungaling sa kanya ni Gerard. Gayunpaman, walang point. Oo, nag-chat lang. Iyon ang kanyang tugon. Hey, hindi mo na kailangang idagdag ang huling bit. Kahit na, hindi ka lang nag-chat, hindi tulad ng alam ko. Ikaw ay isang kamanghamanghang tao. Inaasahan ko na maraming mga magagandang batang babae ang susunod sa iyo. Ang kinakausap mo ay dapat na mas tumingin. Ano ang pangalan niya? Kilala ko ba siya? Isang buong barrage ng teksto ang bumagsak mula kay Mila. Duda ako. Ang sarili ko, 1 linggo ko lang siyang kilala. Tulad ng para sa kanyang hitsura, marahil ito ay ang kanyang puso na maganda. Panipi, sa habang panahon na ito, naglalaro si Mila ng lahat ng uri ng mga laro kasama si Gerard. Pinaramdam nito sa kanya na hindi niya siya nakita ng romantikong kahit kaunti. Nakita lamang siya bilang kaibigan, kahit na alam na positibo siyang na-load. Si Gerard naman ay walang kagila-hilalas na mga disenyo para kay Keita. Kaibigan lang siya, madali siyang nakakasama. Higit pa rito, hindi niya pinag-isipan ang bagay. Oh, isang anghel na may magandang puso. Bagay talaga yan. Kaya't ang dakilang G. Crawford ay hindi pinapansin ng kasintahan. Dahil nakakita na siya ng isa pa. Panipi, hindi kita pinapansin. Gayunpaman, hindi mo ba ako palaging tinatawag na iyong pekeng kasintahan? At hindi ko siya girlfriend. Panipi, dapat ay clear ang mga bagay. Nagpadala sa kanya ng isang emoji si Mila. Sabihin mo sa akin kung sino talaga siya sa iyo, kung gayon, ang iyong matalik na kaibigan. Ang Lil Sis mo, tulungan mo akong maunawaan. Panipi, nakikita ang mensaheng ito mula kay Mila, lalo na ang bahaging Lil Sis, lumubog ang puso ni Gerard. Akala niya ay lumalapit na sila. Naisip niya na ang mga ito ay isang hakbang ang layo mula sa pag-ibig. Kaya, ang totoo nakita lang siya ni Mila bilang isang kapatid. May katuturan ito, syempre, bagaman mayayaman siya, sa mga tuntunin ng charisma, marahil ay wala siya malapit sa pamantayan ng kasintahan ni Mila. Wala namang ganon. Magkaibigan lang kami. Gusto ko ang banayad niyang kalikasan at hinahangaan ko ang kanyang katapangan. Iginagalang ko talaga ang paraan ng kanyang pamumuhay. Panipi, wow, kamangha-mangha siya. Isang araw, simpleng makikilala ko siya. Dapat ipakilala mo siya sa akin. Panipi, mabuti ang tunog. Kapag nakilala mo na siya, sigurado akong magugustuhan mo rin siya. Namamagalang siya, Gerard told her. Isa pa, Mila, itatanong pa lang niya kung libre siya bukas, ngunit bago pa niya matapos ang pagtatype, biglang sumulpot sa tabi ng chat bar ang isang maliwanag na pulang tandang padamdam. Hindi ka kaibigan sa taong ito. Ano ang nangyayari dito? Hindi ba sila naging masayang nakikipag-chat? Bakit niya siya tinanggal? Panic, diretso na tinawag ni Gerard si Mila. Isang automated recording ang nagpapalam sa kanya na naka-off ang kanyang telepono. Ano ang nangyayari sa mundo? Napakamot ng ulo si Gerard. Hindi niya malalaman iyon hanggang ngayon, nakahiga lang si Mila sa kama, nakikipag-chat sa kanya. Kabanata 200. Sa bilis ng pagbagal ng mga tugon ni Gerard kamakailan lamang, ginugol ni Mila ang mga nakaraang araw sa sabik na haka-haka. Pagkatapos, siya ay naglabas ng isang casual na pagtatanong. Dahil hindi ito magagawa para sa kanya na pindutin ng husto ang mga nasabing detalye. Oo naman, si Gerard ay nakikipag-chat sa ibang babae. Ang puso ni Mila ay nabalot ng kalungkutan, na parang may isang bagay na ninakaw mula mismo sa kanyang sariling puso. Sa maikling panahon na ito, nasanay siya na nasa paligid si Gerard, palaging nandyan para sa kanya. Ngayon, kinailangan niyang ibahagi ang kanyang pansin sa ibang babae.
Hindi siya nasisiyahan tungkol dito, ngunit hindi niya sinabi ng tahasang sinabi. Sa halip, gumawa siya ng mga katanungan tungkol sa kung sino siya, kung gaano siya kaganda dapat pahiwatig upang ipaalam kay Gerard na siya ay ganap na galit na galit. Ano ang sumunod na nangyari? Nagsimulang magsalita si Gerard tungkol sa kung ano siya kahanga-hanga. Banayad na kaluluwa. Brr. Tumayo ba siya roon at kunin ito? Ang bawat mensahe na ipinadala niya matapos na ay tumutulo ng acid. Hinteng na siya ay isang bro lamang sa kanya, sinabi lamang niya iyon upang makabalik sa kanya ng kaunti. Pagkatapos ay, nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol sa ibang babae, sinasabing gusto niya talaga siyang makilala. Pagkatapos ay tinanggal na siya at mariing hinampas ang pader ng kanyang kamay sa pader, napakahirap na tumigil ito. Ano ang nangyayari, Mila? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kasama niya. Ayos lang ako. Magandang gabi. Ibinaon ni Mila ang kanyang ulo sa ilalim ng kumot. Humihingi kami ng paumanhin, ngunit ang aparato na sinusubukan mong maabot ay kasalukuyang offline. Sa kabila ng maraming pagtatangka, hindi pa makalusot si Gerard. Ano ang nangyayari sa mundo kay Mila? Medyo crestfallen lang siya, matapos ang lahat ng pagsusumikap na iyon, halos handa siyang maniwala na may pagkakataon talaga siya kay Mila, ngunit pagkatapos, buntong hininga. Oras para sa kama, kalimutan ang tungkol sa lahat ng kalokohan na ito. Kinaumagahan, pumunta si Gerard sa cafeteria upang makapag-agahan. Kasama sina Harper at Benjamin. Sa sandaling siya ay pumasok sa hall, hinimok siya ni Harper at itinuro, Gerard, dude, tingnan mo kung sino ito. Kasunod sa kanyang tingin, nakita ni Gerard si Mila na nag-agahan. Kasama ang dalawa niyang kasama sa silid. Ang kaguluhan ng kagabi ay bumigat pa rin sa kanyang isipan. Bakit? Siya biglang hinarangan ni Mila. Agad na lumayo, naglakad siya doon at umupo sa tapat niya. Mila, bakit mo ako hinarang kagabi? Tanong niya. Ha? Ako ba? Hindi ko maalala na gumawa ako ng kahit anong ganyan. Marahil ay hindi ko sinasadyang naklik ang isang bagay. Hindi pala, bakit kita pipigilan? Pabalik-balik na nilabas ni Mila ang isang singsong na boses, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Inilabas ni Gerard ang kanyang handphone. Totoo iyon. Tingnan mo, nablock mo talaga ang number ko. Panipi. Asterisk bam. Asterisk sinampal ni Mila ang kanyang mga chopstick pababa sa mesa, at sinichit. Tapos na ba ang lahat? Umalis na tayo dito. Panipi. Sa isang huling nakatingin na tingin kay Gerard, lumingon si Mila at nagmarcha. Ano ang nangyari sa kagabi, Gerard? Bulalas ni Harper. Palaging napakasarap sa iyo ni Mila dati. Paano kayo nagkaganito ngayon? Hindi ko alam. Isang sandali ay nakikipag-chat lang kami tulad ng dati, susunod na alam mo. Siguro nagsawa na siya sa akin. Nagbigay ng isang maikling, pinapahiya na maliit na tawa si Gerard. Imposible. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi lamang nangyayari ng walang dahilan. Ang mga batang babae ay nagnanasa ng pansin. Sundan mo siya. Gusto mo ba siya o hindi? Panipi. Marahil ito ang problema kay Gerard. Dahil sa nagmamalasakit siya, kay Mila, panatilihin niya ang paggalaw sa damdamin. Kung may nagsimulang maging mali, sumuko siya kaagad. May kinalaman din ito sa kanyang mga dating karanasan. Kamakailan lamang siya nakapag-usap ng mga batang babae ng hindi namumula at nauuto, tulad ng para sa paksa ng pag-unawa sa puso ng isang babae. Iyon ay marahil isang bagay na maaaring kailanganin pa niya upang gumana ng kaunti. Malinaw na sinabi niya na siya ay maliit lamang na kapatid sa akin. Kung susubukan kong ituloy siya, baka masira ko rin ang pagkakaibigan natin. Nakipagbuno si Gerard sa kanyang panloob na mga saloobin. Ngunit tama si Harper. Ang mga batang babae ay nagnanasa ng pansin. Marahil ay dapat niyang bigyan siya ng ilan. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.